So hello guys, i-test ko ng ang load side, okay? Ito guys, load side na to, ito no yung ito yung source, di ba? Source yan, no? Source yan, papuntang extension wire. Okay? So ito is yung load side, ito. So i-test na natin. So tingnan natin kung ano ang takbo ng current sa load side. Tsaka yung voltage. Okay? So lagay natin sa full. Okay, so iyon na natin Yan. So 6 amps pa rin. 6 amps kasi naka-on siya. Kung i-lower ko siya, ano mangyari? Bumaba talaga yung voltage, pero yung current bumaba din, no? Okay. Lahat puro bumaba lahat. Okay, oh. So iangat ko Yan ang full. So yan ang voltage. Okay, yan ang current. So ibig sabihin walang constant dito. No, puro nagbago ang voltage, tsaka nagbago din ang current. Okay? So ilagay ko sa dito tayo dito. Ito voltage talaga to At saka ito parehas lang Kung ilagay din sa 160, 160 din di ba? Di ba? Pareho Kung ilagay ko sa 140, malayo siya. Basta pareho lang sila Yan. Ito guys is mainit na talaga. Kita umuusok na siya So ang current ganun din, gumagalaw din yung current, no? So hindi constant ang current, hindi rin constant ang voltage. Full yan. So nasa malapit 6, no? Pag ibaba ko siya, bumabagsak din lahat ang dalawa, no? So yung power, siyempre magbago din. Kasi ito nga yung kino-compute ko kanina, di ba? Yan. P equals BI cosine theta. P power is equals BI times power factor. So resistive na to. So tinanggal ko na yung cosine theta or power factor, no? Naiwan na lang is voltage sa current. So yung power na 1.433 kilowatt, magbabago yan or mag-change yan kasi nag-change yung dalawa. Yan, di ba? So nakita nyo talaga guys, no? Ito yung load side ito guys Sa load side ito. Kaya kung mag-ihaw ka dito, so i-off ko na siya guys pag i-off ko ito, ano mangyari sa dalawang dyan? Yan. So bumalik yung voltage ng constant. Pero variable talaga yung dalawa. Variable itong voltage, variable din itong current. So ito is na-prove ko talaga na sa load side, variable ang current at saka variable ang voltage. So yung power variable, hindi ibig sabihin variable. Nagbabago yung power. Di ba? Sa source side, source ito, kung dito kayo mag-read, magbasa, mag-measure, ang constant dito is voltage kasi constant naman talaga ang voltage sa extension wire, di ba? Hindi magbago ang voltage. Dito sa load side magbago ang voltage, no? Maging variable na. The same as sa current, maging variable din. So yan mainit na. So ulitin ko last na lang, i-on to 20 na kasi to 20 volts ito volts ito guys, voltahe yan. Ito pa lang is SCR, pala siya, WBT 4,000 watts, no? 4,000 watts ito. So okay guys, i-on ko na siya guys ito yung voltage ito yung voltage. Kung i-on ko siya,
saka yung current. Yan. Okay, so yan. Voltage sa current is variable. Ibagsak ko, bababaan ko siya. Yan, no? Tingnan mo yung dalawa. Ibig sabihin, variable yung dalawa. Voltage, naging 131 na lang. Current, naging 4.7 amps. Okay, baba ko pa talaga, 106 volts na lang. Iakyat ko siya. Yan. Makyat, di ba? I-atras ko. Yan. So, ang voltage sa current is variable. So, ganito kaganda guys. Kung meron kang, i-off ko na. Okay. Ganito kaganda kung meron kang electric grid na mayroong ACR. Kasi makontrol mo yung temperature pag mag-ihaw ka. Kung mag-ihaw ako, ilagay ko lang dito sa dito ko ilagay sa 150 para hindi masunog agad kasi ang dikit parang dikit talaga ang coil ba, sobrang lapit talaga sa niluluto mong karne, di ba? So ganyan guys. So yun lang guys, no? Maganda talaga pag meron kang mga ganito, gumagamit ka ng ACR para makontrol mo yung temperature, di ba? Yun lang guys. Salamat guys. So at least na-prove ko na talaga na yung current at saka voltage sa load side is variable. So, hindi siya constant. Sa source side is constant yung voltage kasi extension wire yan. Hindi pwede magbago yung voltage. Galing talaga sa distribution utility yan. Hindi magbago yan. Pero yung current is variable. Pero yung power, variable lahat. No? Ma-load side at saka ma-source side at saka ma-load side, variable ang power. Sige, salamat guys. Thank you. Yun lang. Thank you.